So I've been sober for the past decades na rin po. So, nag-drugs po kayo dati? Opo, sandaling panahon lang. Ilang taon po kayo nung Grade nag-drugs po 6. kayo? Pagka-graduate ng grade 6. Grade 6? And how long did you use drugs? Rock bottom po ako, 1995. That's where I did, I believe, my cold turkey. Cold turkey, ibig sabihin talagang totally walang drugs. Abrupt. I wanted change. Seriously wanted change. Pero kasi po yung mindset ay, ang mga drug user, mas nagiging violent at ito yung droga ang nagtuturo sa kanila para gumawa ng krimen. Kaya peace and order problem siya. Yes and no. Kailanman hindi ako maniniwala na pagpatay sa drug addict ang siyang solusyon sa kanila para magbago. Sa estimate ng United Nations Office for Drugs and Crime, tinatayang nasa mahigit 300 million katao sa buong mundo ang gumagamit ng illegal na droga. Kapag sinabi kang drug user, ang mindset ng maraming tao, salot yan ng lipunan, dapat patayin, huwag tularan. Pero dito sa Pilipinas, meron ding sinag ng pag-asa para sa mga biktima ng drugs, ng war on drugs. At kasama ko siya ngayon dito, Ramon Magsaysay Awardee for 2025, Father Flavi. Salamat po, Father Flavi. Salamat po. Thank you very Salamat. much po. Thank you. Siguro kasama po kayo sa mga nagkaroon ng maraming death threats nung panahon ng war on drugs. Hanggang ngayon po, the trolling continues and I've come to live with it. And minsan napapatanong na lang ako, bakit tumabot tayo sa ganito? Parang naglaho lahat na maayos, lahat ng mabubuti, lahat ng magaganda. Biglang nawala, pinawi, at pumalit yung kasinungalingan, kabastusan, pananakot. Sabi mo nga sa simula po, baka naman meron naman naniniwala na aninag kutitap ng pag-asa. Father Flavi, bakit po sa lahat ng mga advocacies, bakit yung mga drug user ang naisip niyo pong tulungan? Siyempre yung ibang tao siguro sasabihin parang, Diyos ko, ang dami namang mga naghihirap dyan, ang daming mababait. Bakit naman yun ang mga tutulungan ninyo? Nagda-drugs nga yung mga yan. Ang tao, naniniwala ako, nag-gravitate siya kung saan at home. Kung ano yung naging kasaysayan niya nung nakaraan, ay doon siya tumataya. Batay sa aking munting karanasan ng pagdodroga, ay napagtagumpayan sa awa ng Diyos. Nasa seminaryo na po ako at pinapipili kung saan mag-apostolate for the weekend. Walang tumaya sa drug rehab. Ako po yung isa sa nag-volunteer to work in a drug rehab when I was, kahit nung ako'y seminarista pa, kada weekend for the next 3-4 years. Yung advocacy niyo po for drug rehab ay hindi po nagsimula ng war on drugs lang. Nagsimula ito how many years ago? Simula nung nakaranas ako ng paghilom po sa droga. So I've been sober for the past decades na rin po. So nag-drugs po kayo dati? Opo, sandaling panahon lang. Ilang taon po kayo nung Grade nag-drugs po 6. kayo? Pagka-graduate ng grade 6. Grade 6? Pagka-graduate naman, nagtapos naman ako ng grade 6. Okay. Bago pumasok na high school, barkada, marijuana, marijuana. So you were what? 15 years old? 14, 14? we're going to 15. Wow, ang bata niyo po nun. No, yes. Nabarkada but po that's- kayo? Barkada, and then I know that some cousins of mine who live with us were also using. So the curiosity got the best of me, and
I also indulge with it. So, both sa barkada sa labas, tsaka sa loob ng bahay, meron din. So, but I believe it was my choice. There was no pressure. It was mine and mine alone. Ano po yung ginagamit yung droga noon? Nung una ay wala pa namang shabu nun. So mainly marijuana and cough syrup and Cough my syrup? favorite would be tablets. Different tabs, local and abroad made. And how long did you use drugs? Rock bottom po ako ng 1995. Tinanong po ako ng nanay ko, kailangan mo ng... They knew. In fairness, my mother, my parents were very loving, God-fearing, lector, active sa parish. Nagtanim sila ng mabuting bini. That's something I would always be eternally grateful sa mga magulang ko na tinanong ako nung nakita nila na aram nila na rock bottom ako. Kailangan mo ng tulong? Sabi ko, wag muna po. Let me get out of this. Let me try to get out of this myself as I always do. Solve my own problems. And doon po ako nagkulong sa isang quote-unquote monastery sa Tagaytay, sa Munting Bukal. And that's where I believe, my cold turkey. Cold turkey, ibig sabihin talagang totally walang drugs. Abrupt. Abrupt. Di ba mahirap daw yun? Panginginig, yung uhaw, parang nababaliw. Hindi naman ako nagbilang ng langgam, ano? Kasi yung kaibigan ko nagbilang na raw ng langgam. Hindi naman po ako umabot sa ganon. But I did went through the physical release, emotional release ng withdrawal. Good thing, and it is a work of grace that I was in a sacred space where I believe grace found me and picked me up in my darkness. What made you decide to really tanggalin na yung droga sa inyong sistema? I'm sure mahirap po yun eh. 'Di ba? Lalo na mag-cold turkey. Pero ano po ba ang nagbigay sa inyo ng spark at na ayoko na magdroga? Anyone who hits rock bottom knows that nag-iisa sa mundo. Walang matakbuhan, walang masilungan, walang pera, walang tiwala, walang direksyon. It's just a deep, hollow feeling of void and even void of meaning. Ano pong ibig sabihin yung rock bottom na kayo? As in, wala na kayo sa bahay, ganyan? Nasa bahay pero walang kumakausap, galit sa mundo. I was in the corporate already that time. Nagtatrabaho na kayo Opo, noon? oo. Walang ipon, walang nasira lahat ng tiwala. Wala na kayong kaibigan? Meron yung mga kapwa ko drug addict who are also of course fair-weathered friends, kaibigan kapag may droga lang. Pero siguro mas malalim yung conscience doon sa tanong na ito ba yung buhay talaga na gusto kong isabuhay? Ito ba yung nais na buhay ng magulang at ang Diyos para sa akin? These questions were very pertinent na naging foundation ko. Pinanghawakan ko para makawala doon sa cycle at doon sa kadena ng addiction kung saan ako nababalot. Gaano po kayo katagal nag-cold turkey? I'm trying to recall kung 7 or 9 days. At least it was 7 days. And Pagkatapos ng 7 to 9 days, you were a changed man, ganon? seriously wanted change. And alam ko magpapasko noon, and ang hirap. Kasi magpapasko yan yung Happy. happy drug days yan The best time to be with friends and do drugs for us. But napagtagumpayan ko, and tamang-tama, World Youth Day. Prior to the World Youth Day, nakita ko sa bahay, because naghahanap ako ng magagawa. Naghahanap ako ng mas makabuluhang buhay.
Yung nanay ko ay nagdo-donate sa isang organization na Philippine Catholic Lay Mission. So, I chanced over that, nag-inquire ako to be a lay missionary. Oo. Ang tanong sa akin, teka, kaano-ano mo si Celia Villanueva? Nanay ko po, donor namin siya. Kaya ho ako nandito. Bakit? Wala na siyang pera. Ako na lang ho ibibigay niya. Pero sabi ko, nakiusap ako, gusto ko makaranas ang World Youth Day. Naroon ako sa second, third floor, kung saan din ako halos nagsimula mag-drugs. Nakikita ko yung festivities. Oo. And there was this voice telling me, masaya, no? Maganda ang pakiramdam na nagdarasal, kumakanta, piyesta. Pero madaming hindi nakakaranas nito. And gusto mo maging lay missionary? Why don't you bring the message of the World Youth Day to be a communicator of God's faith, hope, and love to those who cannot experience this? Those were the verbatim words, Cara. That evening, that place, and that sparked everything. And after the World Youth Day, I applied To be a priest. to be a lay missionary. I never wanted to be a priest back then. Lay missionary po ang una kong pinasukan. Wala po sa wildest dreams ko. Na magiging pare. Na maging pare. Pangarap yan ng nanay ko, ng tatay ko. To the point na kapag may costume party sa eskwela, Pinagbibihis kayong pare. hindi muna pare, yung katabi ko Superman, Batman, ako naka-surplice. Ano, sir? Nakasutana na, sa kristan. Yun. Nakasakristan kayo. Kahit nanay ko, ayaw ako magpari yata. Sa kristan lang. Talaga? But they wanted it. They wanted it. Except it was clear to me during those years, why should I be worthy? How could I be worthy? Nag-lay missionary ako ng 3 years. Kailan niyo po napagdesisyon ng magpapari ako? I had to go through a discernment retreat. That discernment retreat was clear that there were 4 roads to choose from to renew my contract as a lay missionary kasi na-inlove nga ako sa trabahong yon. Doon ko naunawa ng simbahan. The second road would be go back to the corporate. Third, ayusin ko yung love life ko. Kahit pa paano naman, meron naman akong makulay din naman ang love life. Ilan po ang naging girlfriend? 4. 4. The last road to choose from was to try the seminary. The prayers for 5 days pointed that all the 3 roads have been taken. Why not try the seminary? So, iniwan niyo po yung girlfriend niyo? Iniwan niya rin ako eh. Okay, iba pong segment yun. May anak na siya, pero wala Okay. akong contribution doon. Okay. Okay. Saang seminaryo po kayo pumasok? Society of the Divine Word. They molded me, guided me, and I would always be eternally grateful as well sa kanila. Doon po, mas madaming katahimikan. Doon ko po mas napagtibay yung bokasyon na marahil tinatawag na ako. And nung theology na, nung pag-aaral na tungkol sa teolohiya, I could say honestly that I've never studied so passionately. Ginugol ko po. I fell in love with the study. Perhaps that's the also reason why I fell in love with God. At doon yun na naramdamang para sa akin ito talaga. Tinatawag po ako. Para ako sa Kanya. Yung ang sinasabi, grace found me at my darkness. Siguro yung karanasan ko, as I would say, being wounded and being healed, drove me to this in 2014, to this mission, work, whatever you might call it, life of embracing also the forgotten, the neglected, the marginalized. So, doon po, hindi ko naman pinangarap din na magtayo ng Kalinga Center. Nilagay po ako ng aming kongregasyon. At yung Kalinga Center, ano po ang mga tinutulungan nito? Mainly and particularly homeless people po. So I had to go back to the working table and pray, discern, ano bang nararapat? Since I was already part ng Arnold Jansen
Mission Mission Foundation Foundation. sa paglilikha at pagsusustain ng alternative learning system, yun yung binigyan kong priority. Tumutulong po ako, inattach ko po yun sa opisina, and nakapagtayo tayo ng 2-3 ALS centers. Sa mga hindi po nakakaalam, yung ALS po, ito po ay Alternative Learning System. Lahat ng mga napagkaitan ng pagkakataong makapag-aral ay binibigyan ng pagkakataon sa ALS. Tama po yun. Programa ng Department of Education. Nakakatuwa, Father. Naka-experience na ako ng Graduation. graduation ng ALS. Iba't ibang uri ng tao. Merong matanda, merong bata, iba-iba na merong may pinagdaan ng hindi maganda. Lahat pantay-pantay, lahat nakapag-aral. Tapos sobrang saya-saya lang nila na may diploma na sila finally at nabigyan sila ulit ng pagkakataong makapag-aral. Yung ito pong sa mga drug users, alam ko matagal na ninyong advocacy yun, pero kailan, nung nangyari yung drug war, yun yung talagang mas... Opo. Nanganak po yung program Paghilom a year after ng mga laga po tayo ng mga homeless. Okay. Dito po ay, nung una tinignan ko muna, tinignan yung sitwasyon, pero tuloy yung pagtaas ng bilang ng namamatay. Sabi ko, hindi na tama to. Hindi ito solusyon sa problema ng droga sa bansa. Yung papatayin na lang Yung sila. papatay na lang. To begin with, ang diagnosis, kahit sino mag-diagnose, the drug problem is a health and mental issue. Oo. Ang ginawang solusyon nun ni Duterte ay peace and order. So, hindi tumugma sa diagnosis. Bagamat may drug rehab, but you do not create a drug rehab na mass and volume. Ang drug rehab, pinakamahusay niyan is 1:5 or even 1:1. Pero kasi po yung mindset ay ang mga drug user mas nagiging violent at ito yung droga ang nagtuturo sa kanila para gumawa ng krimen. Kaya peace and order problem siya. Yes and no. Sa karanasan ko po ay kami naman ay hindi violente po nung una. Hindi kami naghahanap ng away, laugh trip lang kami. I will not romanticize. Mayroon talagang mga taong, meron nga mas violente ka kahit walang droga. Road rage. Opo. Di ba? Pero hindi pa rin po ako naniniwala at kailanman hindi ako maniniwala na pagpatay sa drug addict ang siyang solusyon sa kanila para magbago. Unang-una, it's a drug cartel. It's a worldwide business. Ang nagpapapasok ng droga sa bansa, hindi naman yung maliliit eh. So, sugpuin natin yung supplier. At ang supplier, nasa politiko. Ang supplier, nasa mayayaman na kapulisan o people in uniform. So, biktima lang at ang nangyaring kwento sa war on drugs ay maralita po ang tinamaan. Mga nasa grassroots ang tinamaan. You would number to, I was getting calls and reports of at least 9 to 12 killings. At meron Per day. Per day. Meron po akong inalagaan na isang truth teller. Hindi ko na lang siya makita ngayon, pero sa kanyang pagsasalaysay sa akin, isang grupo sila na mga 50 sa isang malaking container house, storage house, 10 sa isang grupo, ang average nilang kill is 3 a day. This was during the first months of the drug war. Pero nung kasagsagan na, nung tumataas ang bilang, yung isang grupo na 10 ay hinati sa 2, 3 cell. At ang kota din nila ay 1 o 2 na papatayin. At ang tanong ko sa kanya, sinong pulis ang kasama nyo? Ay, Father, wala kaming kasamang pulis. So, utang na loob. Iba pa yung pinapatay. Iba pa yung nasa drug watch list ng mga pulis at galing sa barangay captain. Iba yun, Father. Iba yung nag-uutos sa amin. So, that's when I did the math. Na kung itong 50 to ay may average of
3, 6, 9, 12, 15 a day, we would be getting at least from their own operations easily 50 a month. Anong dapat na ginagawa sa kanila? Tulungan. Paano tutulungan? Drug rehab. Pangalawa ay ikulong. Meron namang pamamaraan ng pagkulong eh. Except ang kulungan natin, nagiging pugad na rin ng bentahan ng droga. No? Pangalawa ay yung community drug-based rehab na tinayo ng mga simbahan, tinayo ng ilang ahensya ng pamahalaan. Saludo po ako sa kanila. Kasi pwede pa silang tulungan. Pwede po. May levels of addiction. Hanggang levels 1, 2, 3, pwede pa ho yan sa community drug rehab. 4, 5 o 3, 4, 5, kailangan na po ng professional help or in a facility na po sana. Another point, Kara, would be, gusto ko pong basagin yung salita na nanlaban o lumaban. Ano? Okay. Sa ating, nung pong ang bilang ng program paghilom ay nasa 200 mark. Ngayon po ay 336. Nung 200 na, nagpa-survey po ako. Sino ang pumatay, paano pinatay? Saan pinatay? Pangatlo ay ano ang ginagawa nung pinatay. So, just to zero in on a point, nanlaban ba, o pinatay ba, o lumaban? Wala nang laban eh. Doon sa bilang, doon sa 200, ang isa pang tanong, sino ang nagda-drugs? Nagtaas ang kamay ng mga families, merong more or less 123 na may drug history. So, hindi lahat ng namatay or pinatay ay gumagamit ng droga. As you said so. Ito pa po. So, merong 63 na naiwan. Another tanong, sino ang nagdodroga nung oras na pinatay o nung pinatay? Wala nagdodroga. No one was taking drugs during the time that they were murdered or they were killed. Yet, meron kang makikitang 4 elements in a crime scene. May 38, may sachet, may torture marks, at madudumi ang paa. Ibig sabihin, galing sa laylayan ng lipunan. Ilan na nalaban? 0. Yun po yung mga katanungan dun sa munting survey na ginawa ko nung 200 ang bilang. Bakit po kailangan silang iparehab instead of i-liquidate? Wow! Pinag-uusapan nun natin dito buhay. Correct. Pinag-uusapan natin dito tao. Yes. Hindi sila statistics, hindi sila... Kung nga yung cellphone kung mahalin natin kung katabi natin pagtulog. Kung yung pusa, kung arugain natin naka-stroller pa. Kung yung ang taxes na pera, isinisigaw natin, ipagtanggol, paano pa yung taong buhay? Correct. Ikulong, i-rehabilitate, ayusin natin yung sistema natin. Paano yun ng rape? Paano yung pumatay na addict? Ikulong. Yes. Ikulong. Panagutin. Panagutin natin. Accountability. Pero para pumatay at patayin natin, Hindi mo na pinigyan ng pagkakataon. hindi binigyan ng pagkakataon. At ako, for one, anong ihaharap ko sa Diyos? Diba? Anong ihaharap ko sa Diyos pag humarap sa God, pinatay ko to kasi mamamatay to Saan kaya ako dadali ni Lord? At anong sasabihin niya sa akin? Kung sa Biblia nga, di ba? Napakamakasalanan ni St. Paul. Hindi ba? Totoo. Siya ang persecutor. Napakamakasalanan niya. Pero hindi ba't siya rin yung... Naging isa sa dakilang misyonaryo ng simbahan. Hinilom ng Panginoon. Hinilom ng Panginoon. At binago at ang dami niyang naging kontribusyon sa simbahan. Sa simbahan. Yeah. Dahil sa kanyang testimony. Yun ang isa pang katakataka ngayon, na nasa saan yung pananampalataya natin. And this is where I say there's a dichotomy between our faith and our daily living. Father, paano naman po yung mga pamilya na meron po silang drug user sa kanilang pamilya, tapos
Nawawala na ng pag-asa kasi hirap na sila dahil problema na talaga. Ilagay natin sa drug rehab. And this is where sana yung gobyerno, imbis na kurakutin ng pera, ay gamitin sa social services, maglaan ng pondo para sa social people who society labels as ills, liabilities of society, and there are programs that have proven that work. Pero kung may mensahe po kayo dun sa mga families na nawawala na ng pag-asa, sa mga kaanak nila na May may problema, problema pong sa ganito. droga, what do you tell them? Bumalik po tayo sa Diyos. Hindi ko po kayo sisisihin kung tumaas ang kamay nyo at sabihin, bahala ka muna. Hindi muna kita maasikaso. Kung sila po ay pumili na sa lansangan, kung magkaroon ng hidwaan at hantungan na hindi ka na pwede sa bahay na to, matatanggap ko po yun. Kung hanggang sa sukdulan na, hindi ka na pwede dito. Sobra Ipakuli, na. ipakulong. Pakulong, pero wag ipapatay. Tao po yun. Mahal yun ng Diyos. Anak yun ng Diyos. At may pagkakataong pang magbago. Merong pag-asa po. May pagkakataon, mabago ang taong yon. Ngayon po, doon po sa inyong Kalinga Center at sa advocacy niyo po, masasabi niyo po ba na marami na rin kayong mga former drug users na? Oh, pwede magpakita. Oh, sige. Ito po ay Christmas party ng isang kumpanya. Tatanungin kita, Kara, sino ang mukhang homeless dyan sa larawan na yan? Payat. Yung Nasa payat. gitna. I Siguro konti siya na. Yeah, konti yung kinakain. Pero ang lakas kumain yan, si Christian. Okay. Tinanong ko pa yung isa kong kaibigan, ang itinuro, Oo. yung naka-jacket. Sabi ko, huwag mo ituro yan. Yan yung supervisors. Mawawalan sila ng trabaho. Oo. Pero my first point is, walang mukhang homeless kung titingnan natin. Ano? Maayos ang mukha. Therefore, si John, si Marvin, si Christian, tsaka si Jonard. Sila po yung apat na nagtapos sa formation program ng Arnold Janssen Kalinga Foundation. Dati po silang drug user? Drug users, nakatira sa kalye, Talaga? matagal na panahon sa kalye, and ngayon, ano na po sila? tatlo po will be, hopefully, ma-regular sila sa trabaho. Amazing! And si Jonard is working on his way. Gano'ng katagal? Dati po silang pumipila para sa kain-ligo. Pero yung rehab nila, gano'ng katagal? Yung formation is between 7 to 8 months. 6 to 8 months Tapos formation. clean na sila? Awa naman ng Diyos. Amazing! Awa ng Diyos. Ang tawag ko po doon sa ating formation is a non-formal drug rehab. Kasi hindi naman tayo formal So, na nag-apply. pwede. Pwede. May pag-asa, May Kara. pag-asa kung bibigyan natin sila ng pagkakataon. And tunay na kahulugan ng mercy is mercy that helps the person recovers and restores his dignity. Last question, Father. Dahil kayo po ay nanggaling din po sa punto na nag-rock bottom kayo dahil sa droga, ano pong mensahe nyo ngayon sa mga taong patuloy pa rin na nakakulong doon sa buhay ng droga? Maging bukas po tayo humingi ng tulong. Yes. Merong mga taong handang tumulong. Balik tayo sa Diyos. Oo. Siya rin yung tagapaghilom eh. Kung makikinig, patuloy nating titibayan yung ating resolve na gusto ko magbago, Yes. wala po imposible eh. Ang inyo pong lingkod ay dati rin ganon. May Diyos, naging bukas, nangarap muli, at higit sa lahat, hindi bumitaw sa buhay. May magandang plano ang Diyos para sa atin lahat. Hanapin po natin yon. Katulong ang mga mahal natin sa buhay. Kailangan humingi ng tawad, hingi tayo ng tawad. Pero higit sa lahat, maging bukas tayo sa pagbabago at tulong. Maraming salamat, Father Flavie. Salamat Thank din po you. sa pagkakataon. Thank you very much. Thank you for never giving up on people. Kasi kailangan natin talagang tulungan at akayan ng mga marami pang tao dito sa Pilipinas. Kapuso po natin sila, Yes. hindi sila ibang tao. Tao Kaya- sila.
tao sila, higit sa lahat, may dangal. Kaya hindi dapat natin sila sukuan. At may pangarap. Lagi kong sinasabi, mga kapuso, our failures, our challenges should never ever define us. Laging pwede nating malagpasan ang pagsubok na iyon. Pero para malagpasan ng mga taong ito ang pagsubok na kanilang pinagdadaanan ngayon, kailangan ng bukas na puso nating lahat. Huwag maghusga, kumalinga. Maraming salamat po. Ako po si Cara David para sa iListen. Thank you very Thank much, you so Father much. Fabi. Thank you. you.